Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi lamang silang dalawa, kundi pati na rin si Fumei, na hindi naglakas loob na tumangala ng walang utos ni Ye Shijun, ay muling nagningas ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata at bahagyang nagulat. Para sa tatlo, ang pangalang Aaron ay puno ng napakaraming masalimuot na emosyon para sa kanila. Sabik nilang inaabangan ang araw na hinihintay nilang magpakita siya. Binuksan nila siya at hinugot ang kanyang mga buto para ilabas ang kanilang galit. Ngunit nang marinig ko ito sa sandaling ito, ang nasa sabik na inaasahan ay hindi kasing saya ng inaasahan. Sa kabaligtaran, may bakas ng pag-aalala, takot at pagkabigla. Napakaraming emosyon na hindi mailarawan ng panandali ang pumupuno sa kanilang isipan at puso. Ang lahat sa wakas ay naging apat na salita. Siya yon. Oo, maaaring siya iyon. Ang taong pumatay sa demonyong ulap ng Ghost Town. Ang taong dapat umalis sa lungsod para sa emergency na tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magiging siya. Tinitigan ni Ye Shijun si Zuyan Shua at malamig na nagtanong, totoo ba ito? Si Zuyan Shua ay medyo kakaiba, tumango at nagtanong, kilala ba ng espesyal na sugo ang taong ito? Just no. Kahit maging tambak na siya ng abo, natatandaan ko pa rin. Okay, mabuti iyon. Sinabi ko rin na oras na para mag-good time kasama siya, pero hindi ko inaasahan na kukunin niya ang inisyatiba na lumapit sa pintuan. Habang sinasabi ni Ye Shijun, mas nanlamig ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa asong Aaron, paano lalabas sa dingding ang 38 ni Fumei? Paano masisira ang kanyang pamilya? Kung hindi dahil sa asong si Aaron, paano bababa ang kapangyarihan ng kanyang pamilyang Ye? Paano mo siya mapipilit sa isang desperado na sitwasyon? Awa ng langit, dahil hindi dapat sirain ang buhay niya, ito na siguro ang oras para makapaghiganti siya. Shijun, hindi ko akalain na ang ganitong kakomplikadong lugar ng pamilya ng demonyo ay hindi nakapatay sa bastos na Aaron. Ang mura at mahirap talaga ng apo. Sa oras na ito, mabilis at tahimik ding idinikit ni Fu Tian sa kanyang tainga at marahan siyang pinaalalahanan. Bahagyang tumalikod si Ye Shijun, tumingin kay Fu Tian at hinintay ang kanyang mga sumusunod. Bahagyang nag-isip si Fu Tian, mayroon tayong libu-libong elite na sundalo, at marami ring elite na sundalo sa lungsod. Ang Haosheng deployment na ito, sa isang banda, ay pumihil sa Aaron na makatakas. Sa kabilang banda, dahil tayo nakilala namin, pinatay lang namin ang kanyang aso sa isang suntok at hindi namin siya binigyan ng anumang pagkakataon. Tumango si Ye Shijun, at ang kanyang mga salita ng pagtulong sa langit ang gusto niya. By the way, gusto mo bang makipag-ugnayan sa Old City Lord? Hindi na kailangan. Umiling si Ye Shijun, humingi ng tulong si Zuyan Shua sa aking ama. Dahil nagpadala ang aking ama ng liham sa akin sa tamang panahon, napagpasyahan niyang maaari nating ayusin ang usapin. Naniniwala din ako na higit pa sa sapat na harapin ang isang Aaron kasama ang mga puwersa na dapat mahulog sa lungsod at sa amin. Sa pagsasalita tungkol dito, malamig na sumangot si Ye Shijun, ang Ye Shijun ngayon ay hindi ang Ye Shijun ng araw na iyon. Alam mo ito, napagtanto din ito ng 38 ni Fumei. Ngayon naman ay siya na ang matuto mula sa Aaron. Isara kaagad ang lungsod at hayaang magtipon sa lungsod ang lahat ng mga asong panggabing umaaligid sa malapit. Gusto kong makita kung kaya niyang mag-drill sa lupa o lumipad. Sa sandaling bumaba ang boses, agad na natanggap ni Fu Tian ang utos. Oo, gagawin ko ito ngayon. Sa pag-alis ni Fu Tian, hindi nakuha ni Zuyan Shua at ng kanyang barkada ang kanilang gawain. Pagtingin kay Ye Shijun, hindi nila maiwasang magtanong sa mahinang boses,
Espesyal na sugo, ano ang gagawin natin? Ikaw, malamig na tumingin si Ye. Shijun at ngumiti, pahinga. Nang marinig ito, nagkatitigan ng isang grupo ng mga tao, bagaman may mga espesyal na sugo at iba pang dumarating, ang mga taong dapat mahulog sa lungsod ay hindi nasayang at makakatulong, ngunit ang kanilang gawain ay magpahinga, na talagang nakakalito. Maghiliw na ngumiti si Ye Shijun, ngunit ang kanyang mga mata ay kay Zhou Yaner. Hindi ba magandang hayaan kang magpahinga? Pagod ako at gutom, sabay tayong uminom. Nang bumagsak ang mga salita, si Ye Shijun ay tumawa, tumalikod at nanguna upang tumayo at pumunta sa upuan sa bulwagan. Bagamat si Zhu Yanshua at ang kanyang barkada ay labis na nalilito, agad silang naintindihan nang makita nila ang mga mata ni Ye Shijun na nakatingin kay Zhou Yaner, kaya kailangan nilang utusan ang mga tao na maghanda ng alak at gulay ng mabilis. Sa oras na ito, Aaron sa kabilang panig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Medyo nabigla ang Aaron pagkatapos bumahing ng ilang beses. Si Zia Wei sa tabi niya ay sobrang putla na. Hindi nagtagal, ayon sa plano ni Arizona, nagpadala ulit siya ng maraming dugo ng Phoenix sa Aaron. Sa oras na ito, dumating si Chingji sa templo, tinulungan si Zia Wei sa gilid ng dayami sa sahig, pinakain siya at uminom ng maraming tonics. Natural na hindi naiintindihan ni Chingji ang kanilang ginawa sa templo. Nang makitang mapatla ang mukha ni Zia Wei, tinalikuran na niya ang ideyang maglaro ng ganoong bagay sa templo, ngunit nang makitang bumahing si Aaron sa oras na ito, tila halos magkapareho sila sa isa't isa. Habang si Aaron ay nagmumuni-muni habang nakapikit, tahimik na sinabi ni Chingji, ganyan ba siya kabangges? Halatang hindi ito naaninag ni Zia Wei. Ganyan kayong lahat, typhoid din siya, natatarantang sabi ni Chingji. Medyo nalilito pa si Zia Wei. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Ngunit si Aaron, na nakapikit sa oras na ito, ay tahimik na ibinuka ang kanyang bibig, ghost pool. Natigilan si Chingji. Shit, hindi ka ba nagsasanay ng mag-isa? Pwede ka pa bang magsaksak? Obviously, may hindi makakahanap sa atin. Tinatayang tayo ang pinag-uusapan nila. Sa mga susunod na araw, maaaring ito na ang pinakamahirap na araw. Chingji, dapat mong bigyang pansin ang pagtatago. Aaron na kalsada, huwag kang mag-alala, hindi basta-basta ang tagal naming nanatili ni Mo Beit-ian sa lungsod. Alam namin kung paano ayusin ang depensa at ang ruta sa lungsod. Nahanap namin itong sirang templo nang nagkataon mula sa lumang mapa ng isang pamilya. Ang ruta ay nakatago sa mga bahay ng mga tao ito rin dahil ang ruta ay dahan-daang inabandona ng mga residente dito, kumpiyansang sabi ni Chingji. Tumanggaw si Aaron, hindi ako natatakot sa isang kaso, natatakot ako sa 10,000. Mag-ingat sa pagmamaneho ng isang 10,000 taong barko. Nakikita ko, sumagot si Chingji, nga pala, dito ba tayo nagtatago palagi? Hindi na kailangan kumain ng marami. Magtatago ka ba ng 1 taon? Chingji, alam mo bang maingay ka? Ang Aaron ay pumuti ang mata. Sa oras na ito, bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata. Tapos, dahan-dahan siyang tumayo. Nang makitang ganito ang Aaron, medyo nawala ng magawa si Chingji. Inilabas niya ang kanyang dila at sinabing, mali ako. Malaking bagay. Manahimik na ako. Mas mabuting ituloy mo ang pagsasanay. Ituloy mo ang pagsasanay. With that, she also made a move to shot pataas. Aaron rolled his eyes, hindi ako bumangon dahil sa away mo. Bumangon ako at magpapakain. Aaron na kalsada. Pakainin. Pakainin ano? Pakainin ang mga baboy. Hindi nakaimik si Aaron. Talagang hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaingay si Chingji pagkatapos makilala siya. Paulit-ulit siyang umuugong sa kanyang mga tainga na parang 100,000 bakit. Pakainin mo ang baboy. Shit. Binibili mo kami ng napakaraming bagay na hindi kinakain ng tao. Pakainin mo ang baboy. Anong baboy ang pinapakain mo? Kahit ang baboy ay hindi makakain ng maraming bagay. Tanong ulit ng kaluluwa ni Chingji. Naramdaman ni Han Sanchen na lumaki ang kanyang mga tainga. Hindi siya lumingon at sinabing, anong baboy? Isang baboy na natatakot na takutin ka. Nahulog ang mga salita, at bahagyang gumalaw ang Aaron. Pagkatapos, ang masamang mata ko ay dahan-daang pinakawalan. Mula noong huling pagkakataon, si Tao Tai ay nasa mahinang kalagayan.
Siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay dati. Hindi madaling makarating sa Magic Cloud Ghost City. Medyo komplikado din ang sitwasyon. Sa makatuwid, hindi kailanman ginawa ng Aaron ang kanyang makakaya para pangalagaan ito. Sa kasalukuyan, may malaking kalaban, at halatang kalokohan ang umasa sa personal na lakas lamang. Sa makatuwid, ang pagbawi ng masamang katakawan ay isang napakahalagang tulong para sa Aaron. Hayaan silang gumawa ng napakaraming pagkain, ang dahilan sa likod nito ay narito rin. Anota, buti, parang pamilyar. Natigilan si Shinji at napatitig sa masamang mata ko. She seemed to have seen it somewhere, but I can't seem to remember for a moment. Gayunpaman, sigurado siya sa isang bagay, hindi ba baboy ito? Kaninong baboy ang tatubo ng ganito? Ganito ang paglaki ng baboy ko, okay. Magkaroon ng mahabang karanasan. Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay hinawakan ang masamang katakawan sa kanyang mahimbing na pagtulog, gin-icing ito at sinenyasan ang bundok ng pagkain sa kanyang harapan. Nang makita ang pagkain, ang masamang mata ko ay agad na lumapit sa espiritu. Pagkalipad pa lang niya, diretso siyang kumain ng dagat at uminom. Si Aaron, naabala, ay tumingin pabalik kay Shinji na may naguguluhan na mukha. Sa oras na ito, hindi niya napigil ang matawa at ibinuka ang kanyang bibig, isipin mo kung ano ang nakita mo nang ikaw ay nakulong sa Shango. Sa pahiwatig ni Aaron, biglang natigilan si Shinji, at pagkatapos ay ibinuka ng buong tao ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Ito, hindi magiging. Oo, ngumiti si Han Sanchen sa kanya at tumingin sa kanyang refleksyon. Hindi ba? Ito ay isang matako sa kasamaan. Ito ay napakabagsik. Paano ito? Si Shinji ay napakahinala sa buhay. Nang maalala niya na nakita niya ang kakilakilabot na eksena ng nakulong na immortal na Valley sa simula, nakaramdam siya ng labis na takot hanggang ngayon. Bilang isang sinaunang mabangis na hayop, ang masamang matako ay mayabang at mapagmataas, tulad ng isang walang awa at baliw na makinang pamatay. Ngunit ngayon, ang despotikong killing machine na ito ay talagang parang baboy na pinalaki ng Aaron. Ito ay gin-icing at pagkatapos ay inilagay sa tambak ng pagkain upang kumain ng baliw. Parang hindi naman dati. Ikaw, kinuha mo. Maingat na tanong ni Shinji. Kung hindi ay natunaw na ako, at nakakausap kita habang nagpapakain ng mga baboy dito. Isipin mo, parang totoo ang sinasabi, pero kapag pinag-isipan mong mabuti, parang may mali. Iyan ay isang dakilang katakawan ng kasamaan. Paano masasabi ng mga tao na parang tinanggap nila ang isang pusa at aso? Bagamat hindi ako makapagmuni-muni, aaminin ko na talagang nag-install ka ng wave na ito. Nang hindi ako nagsalita, inalagaan ko si Ziawei. Dahil doon, lumingon si Shinji para tulungan si Xiaowei na mahiga at magpahinga, at nakipag-chat sa ilang tao. Siya ay hindi sinasadyang pinalaki at pinilit ng iba. Sa tingin man lang ni Shinji. Ngumiti si Aaron at hindi nagsalita ng kalokohan. Sinasamantala ang katakawan ng kasamaan, pinasok niya ang kaharian ng muling pagsasaayos ng kanyang paghinga. Ang naiiba sa panig ni Han Sanchen ay sa oras na ito, ang bahay ng master ng lungsod ay puno ng mga kanta at sayaw. Maraming tawanan at tawanan. Hindi sila ang pumipigil sa Buddha na bugbugin ng ilang panahon, kundi si Han Sanchen. Kung tutusin, masyadong magkaiba ang kasalukuyang sitwasyon sa magkabilang panig. Sumayaw ang mga babaeng kumakanta sa tunog ng musika. Sa bulwagan, dahan-daang inalog ni Ye Shijun ang alak at ngumiti sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit alam ng lahat na hindi siya tumatawa sa mga magagandang sayaw na ito, ngunit nakatingin sa isang tao sa field. Zhu Yaner. Umupo siya kasama ang kanyang kapatid. Si Ye Shijun, na nakaupo sa gitna ng trono, ay nasa kanyang kaliwang kamay sa tapat ng futon sa kanyang kanan. Dahil sa pagiging magalang, alam ni Zhu Yaner na patuloy na tinitingnan ni Ye Shijun ang kanyang sarili, kaya paminsan-minsan ay itinataas niya ang kanyang mga mata at tumutugon ng nakangiti. Sa halip, si Zhu Yanshua ay malungkot at nag-aalala. Bakit hindi alam ni Fu Tian ang intensyon ni Ye Shijun? Bahagya niyang itinaas ang baso at naglakad papunta kay Zhu Yanshua. Sinamantala ang sitwasyon, binuhusan niya ng alak si Zhu Yanshua at nakangiting sinabi, Panginoon Zhu, kumakanta siya at sumasayaw, ngunit nasa ibang lugar ang kanyang puso. Bakit ka malungkot? Nang makitang nagbuhos ng alak si Fu Tian, si Zhu Yanshua ay bumalik sa kanyang katinoan.
Tumayo siya at ngumiti ng alanganin, alam ni Fu Elder kung ano ang inaalala ni Zhou, kaya bakit magtatanong. Ngumiti si Fu Tian, narito ang espesyal na suguye. Ano ang iyong ikinababahala? Ang espesyal na suguye ay hindi isang ordinaryong espesyal na sugo. Dapat mong malaman iyon. Tumanggo si Zhu Yanshua, natural na alam kong napakatao ang envoy na si Yete, pero around. Nako, wala pa kaming balita sa kanya. Hindi lang kami may mga taong susuriin, kundi kumakanta at sumasayaw kami rito. Paano tayo makakapayag sa puso ko? Sa sandaling dumating ang asong panggabi, saan magtatago si Aaron? Ano ang iyong inaalala, Lord Zhu? Magiliw na ngumiti si Fu Tian, dinampot ang basong puno ng alak, masigasig na iniabot ito sa kamay ni Zhu Yanshua at nagpatuloy, ikaw ang umakay kay Ye Gongzi sa kaligayahan sa panahong ito. Sa oras na iyon, hindi lamang malaking paghihiganti ang gagantimpalaan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang hinaharap ay maaasahan. Bumagsak ang mga salita, tumulong sa langit, hey, ngumiti, magtaas ng baso at uminom. Medyo nag-alinlangan din si Zhu Yanshua, mabilis na uminom ng alak, at tumingin kay Fu Tian, hindi ko masyadong naiintindihan ang kahulugan na ito. Mangyaring bigyan ako ng ilang mga pahiwatig. Ngumiti si Fu Tian Zhao at tinapik si Zhu Yanshua sa balikat. Pagkatapos, isang tingin sa kanyang mga mata ang nagudyok sa kanya na tumingin kay Ye Shijun. Nang tumingin si Zhu Yanshua kay Ye Shijun, tumingin siya pabalik sa kanyang mga mata at nakitang nasa kanyang kapatid na babae, naintindihan ni Zhu Yanshua. Binawi ni Zhu Yanshua ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tahimik na nagtipon sa paligid ng Fu Tian. Bahagyang kumunat ang noo, bamulong siya, tulungan mo Elder, ano ang ibig mong sabihin? Tulungan si Changxi nang may panunuya at hilingin kay Zhu Yanshua na idikit ang kanyang mga tainga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!